Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga videos. No? So ngayong araw na to guys, ang pag-uusapan natin ay yung inyong mga manok, yung ating mga manok na nagkakasipon at paano nga ba yung mabisang paraan kung paano natin ito gagamutin. So kami po kasi meron kaming dalawang manok na medyo nagkakasipon. Ilang araw na namin ginagamot, pinainom na namin ng mga antibiotics, hindi pa rin siya masyado gumagaling. So, nakita namin na baka merong ibang paraan na pwedeng gawin. At meron nga sa panonood natin ng ibang mga videos, lalong-lalo na sa video ni Mang Mags, shoutout kay Mang Mags, no? Maraming salamat sa kanyang mga video tips. So, sinubukan namin yung pagpapainom ng gamot at the same time yung technique na itinuro niya. So pag-usapan natin yan guys pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay, so welcome back guys. Maraming salamat sa pag-stay nyo dito sa video natin. At kung kayo ay nandito at sinusuportahan nyo yung channel natin guys, please subscribe and click that notification button para na sa ganon, palagi tayo maging updated sa ating mga videos na ina-upload dito sa channel na to. So guys, maraming salamat at sa mga nagtatanong din kung paano gagamutin yung mga nagkakasipon natin mga manok, shout out kay Cheche, no, na nagtanong sa atin sa Facebook. Maraming salamat at the same time kami din nag-aaral din kami kasi may ilang mga manok din kami na meron ng sakit, no, nagkaroon ng sipon kasi pabago-bago ang panahon, mainit, maulan, may bagyo pa minsan. So meron kaming dalawang manok na medyo sinisipon. Actually yung mga ganito paga, tapos nagluluha yung mga manok at medyo tumatamlay sa pagkain. So ang ginawa namin, first thing, so unang-unang dapat nating ginagawa guys, no, pag may nakikita tayong mga ganitong klase na mga manok na matamlay, merong sipon, tapos medyo nagluluha, tapos malalaki yung mga ganito niya paga, ang pinakang the best thing na dapat natin ginagawa, inaalis natin sila sa kanilang mga cages at inilalagay natin sila doon sa tinatawag nating infirmary na kulungan, doon sa ating sineseparate natin sila, nilalagay natin sila doon sa mga designated na kulungan para sa mga manok na katulad nito, yung medyo kailangan na gamutin, at ilalayo natin sila para unang-una ma-prevent natin yung pagkahawa ng ating mga manok, no, ng ating mga manok sa sakit na meron ang napansin nating manok na may sakit, no. So dapat inihiwalay agad natin sila na sa ganon hindi sila makahawa sa iba pang mga manok. So kung meron tayo halimbawa na 600 heads, meron tayong 500 heads, o kung meron man tayong 48 heads lang, ang pinakang the best na gawin natin, tanggalin agad natin sila sa cages at ilipat natin sila dun sa ating infirmary pen, no, yung mga kulungan natin na kung saan ay doon natin sila alagaan hanggat hindi pa sila nagkakaroon ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. So, ikalawa na dapat nating gawin is basically painumin natin sila ng multivitamins, no? Kasi ang pinakang magandang prevention is pakainin agad sila o painumin sila ng supplements, no, kasi ang mga manok natin na tumatamlay at saka nangihina, hindi makakain ng ayos, pero umiinom yan. So dapat mabigyan natin ng karampatang supplements yung mga nawawalang mga electrolytes sa kanila. Syempre may sakit sila. Yan, dapat nabibigyan natin sila ng malinis at medyo
maganda na supplements para sa kanila, para makabawi sila, para magkaroon sila ng lakas para labanan, ma-boost yung kanilang immune system para labanan yung sakit na meron sila. Ikatlo na dapat natin gawin guys is dapat ay unahan agad natin sila ng antibiotics. No? So bigyan natin sila ng antibiotics, umaga antibiotics, tapos vitamin sa hapon. Gawin natin yan sa ilang araw. No? So hanggat hindi gumagaling yung mga manok natin, gamutin natin sila ng antibiotics. No? So maraming mga options ng antibiotics. Hindi ko gusto na mag-suggest ng brand. No? Napakaraming mga antibiotics at almost all ng mga antibiotics ay nakakatulong para lunasan yung tinatawag nating sipon. No? So yan yung isa sa mga magandang gawin. So kung kayo ay hindi yung tinatawag naming bacterial flushing every week, siguro mas maganda na maging practice din ito sa inyong mga poultry, sa inyong mga kulungan. No? Kung nag-aalaga kayo ng RTL chicken, dapat meron din kayong practice, no, sa inyong mga poultry ng bacterial flushing. Ito yung every week, weekend, o kaya Sunday, Saturday, depende kung anong araw nyo gustong gawin. Once a week, nagpapainom kayo ng antibiotics para na sa ganon, kung may mga namumuong sakit na pwedeng magkaroon ng ating mga manok, malabanan agad yon at mawala agad yon. No? So kailangan lang every week iba-ibang klase ng antibiotics ang inyong pinapainom para para hindi sila maging resistant sa mga antibiotics na yan. No? Kasi pag palaging isang brand lang na isang brand o isang klase ng antibiotics lang pinapainom nyo, magkakaproblema tayo dahil dadating ang point na yung antibiotics hindi na tatalab sa mga bacteria o sa lahat ng mga infection na pwede magkaroon ang mga manok natin kasi resistant na ang kanilang mga ang virus o ang bacteria sa mga antibiotics na meron tayong binibigay sa kanila. So yun, importante yun, no? So magpainom kayo ng antibiotics or mag-create din kayo ng program sa inyong bacterial flushing. Ika-apat, at ito yung tip na nakuha ko kay Mang Mags. Maraming salamat Mang Mags sa iyong mga videos. Marami kami natututunan and inire-relay ko lang itong technique na ito, tip na to, doon sa ibang nanonood dito sa atin na baka sakali na makatulong din ito sa inyo. Hindi ko alam kung proven na to, pero sinubukan namin, parang maganda naman, effective naman. Walang masama kung itatry natin yung suggestion ng ibang mga bihasa na RTL business owners. No? So sabi ni Mang Mags, paliguan natin ang ating mga manok. Pagka meron siyang nararamdaman, paliguan natin sila. No? Kasi ang rationale dito is pag hinugasan mo yung kanilang mga balahibo, mawawala, matatanggal yung kanilang mga bacteria o virus na meron sila sa kanilang mga pakpak, no, sa kanilang mga balahibo, which is true naman dahil yung mga balahibo ay pwedeng carrier yan ng virus, pwede din carrier yan ng bacteria, no? So yung mga pwedeng maging sanhi ng mga pagkakasakit ng ating mga manok, no? So kahit na painumin natin ng antibiotics yan, pero kung yung mga virus na nasa katawan, nasa balahibo, yung mga bacteria na yan, yung mga infection carriers ay nasa katawan pa rin, pwede pa rin yung malanghap ng ating mga manok at pwedeng magpaulit-ulit lang yung pagkakasakit ng mga manok. No? So walang masama na subukan natin yan, no? At practice din naman yan sa mga sasabungin na manok. Sa totoo lang, ang mga nag-aalaga ng mga manok na sasabungin, almost everyday pinapaliguan ng mga manok talaga nila, no? Para maging presko, para mas maganda ang katawan, mas malalakas ang katawan, mas palaging nakakondisyon ang katawan ng mga manok na ipinangsasabong. So same thing, pwede natin gawin yan at hindi natin
pinapasubalian na posible na yan ay makatulong, which is sa tingin ko naman sa aming experience ay makakatulong. So guys, yun yung 4 na posibleng gawin o dapat natin gawin kapag may mga sakit na sipon ang ating mga manok, o kahit na anong sakit siguro. Unang-una ay separate agad natin sila. Ikalawa ay dapat ay anong tawag dito, ang nagpapainom tayo ng multivitamins agad, i-replace natin yung mga electrolytes, i-replace natin yung mga nawawalang vitamins nila and minerals sa katawan, para lumakas din ang katawan nila at para may panlaban sila dun sa pag-atake ng mga virus at infection sa katawan nila. Ikatlo, magpainom tayo ng antibiotics, gamutin natin yung mga manok natin. Tapos ika-4 ay paliguan natin sila, linisin, tanggalin yung mga posible na nagiging sanhi na virus or infections na meron dala yung kanilang mga balahibo, yung kanilang katawan, no? So at presko din ang manok kapag sila ay nakakaligo. Okay? So yun lang, maraming salamat. God bless. At kung nakarating ka sa end of this video ay guys, paki-subscribe naman ang ating channel. At the same time, paki-click na rin yung ating notification button para sa ganon lagi kayong updated sa ating mga video. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless. I love you all. Bye-bye.